Hello everyone! Nagbabalik ang inyong certified solo nanay tindera. It's me, Mami Rona. Ngayon nga po ay November 17, Sunday. At ngayon po ay 6 o'clock na ng umaga. Ngayon nga po ako ay nagbukas na kahit medyo madilim, no? Medyo makulimlim sa labas dahil nga po sa ito nga po, tayong lahat ay pinaghahanda dahil nga po sa pagdating ng bagyong Pipito. Ngunit, bago nga po dumating ang bagyong Pipito, kagabi nga po ay parang nawindang na si Mami Rona, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa balita na ibinigay sa akin ng aking isang wholesaler na kinukunan ko ng Marlboro. So, kagabi nga po, pinabili ko lang ng kaha lang yung anak ko. Actually, 5 kaha lang yung pinapabili ko ng Marlboro dahil wala na nga po akong stock. So, sabi nung tindera doon, sabihan mo sa mami mo na kunin niya na itong isang rim at yung kalahati. Dahil iisang rim na nga lang daw po yung natitira dahil marami na nga daw pong bumibili ng Marlboro. So, syempre, tinanong ko yung anak ko, anak, itanong mo nga kung tataas ba ang Marlboro? Ang sagot naman daw ng tindera, hindi niya alam, ngunit ang kanila nga pong Marlboro ay paubos na. So kahit marami pong bumibili dahil nga peak hour yung ganong oras ng 5 o'clock, so ako po ay nag-message kay Carl, ang aking ahente sa Pure Gold. At tinanong ko kung available pa ba ang Marlboro sa Pure Gold. So lahat naman daw ng variety ay available pa. So dali-dali po akong umorder ng Marlboro. Wait lang. So, tinanong ko din po si Carl kung magtataas na ba ang Marlboro. Ngunit, ang sagot nga sa akin ni Carl ay hindi daw niya alam. Pero, syempre ma'am, hindi papahuli ang Marlboro sa Winston. Kumbaga, nagtaas na nga po si Winston, so hindi natin alam kung magtataas na rin si Marlboro. So, yun nga po, ako ay nag-send na sa aking ahente ng order ko ng mga sigarilyo. Ngunit, eto nga po, nag-reply siya sa akin mga after 30 minutes. Sabi niya sa akin, ma'am, 2 rims lang daw po ang allowed bawat order. So, kung gusto ko daw, 2 rims, yung per variant, yung ipapunch na nila kagabi. Tapos, ngayong umaga daw po, ay sa kanila idadagdag another tag to 2 rims. So, wala tayong magagawa doon. So, nag-go na po ako na kahit papano, meron po akong mai-order na ngayon para kung sakali po na tumaas si Marlboro, at least kahit papano, nakapag-stock na rin po ako. Syempre, hindi lang po naman Marlboro, kundi Chester Red, saka yung mga remix na Chester, at syempre ang Fortune. So, nag-order na rin po ako noon kasi nga po, hindi natin alam. Wala naman pong nagsasabi kung kailan po tataas ang mga Marlboro. So, mas mabuti na po na handa tayo. So, ganun lang din po yung diskarte na ginagawa ko. At least dun sa tag-2 rims na yun, ay not so bad na rin. Kung yun po talaga yung policy nila, wala na tayong magagawa doon. Yun po kasi yung disadvantage, no? Disadvantage po ng wala tayong ahente katulad ko. So, siguro yung may mga ahente po, thankful dahil alam ko po consignment yon, pero sa mga katulad ko nga po, lalo na nga po na kumukuha lang din ako sa Pure Gold at saka dun sa iba pang wholesaler, syempre cash to cash basis yung pagbili natin ng Marlboro. Ang advantage naman din po, no, ng hindi consignment, wala tayong utang. Pero yun nga lang din po, kung sana consignment, nagagamit natin yung kapital. Lalo na nga po, malakihan ang kapital pagdating sa sigarilyo. So sana mapapaikot pa natin or makakapagbenta muna tayo bago tayo magbayad. Pero yun nga po, wala naman tayong magagawa dahil meron naman din po ditong pumupunta na ahente ng Marlboro. So, one time nga po, yun nga lang, nasa phase 2 po siya ng subdivision na to. So,
kinausap ko siya. Binigyan naman niya ako ng calling card at minessage ko siya, ngunit hanggang ngayon po hindi ako pinupuntahan. Dahil nga po siguro nalalayuan siya dahil nasa phase 5 na po kami, or baka iniisip niya nga po kung umikot man siya dito sa aking tindahan, nakikita nga po niya na maliit lang ang aking tindahan. Unlike dun po sa ibang tindahan dito na nakikita nila na talagang as in bongga na malaki. So, hintay-hintay na lang, tiyaga-tiyaga na lang din po, no, na hanggang sa wala pa po akong ahente, kumukuha naman din po ako sa mga wholesaler, at malaking tulong nga din po dahil meron po akong mababait na wholesaler ng sigarilyo. So, thankful pa rin. Ang importante po nabigyan ng hint si Mami Rona na kailangan ng mag-stock ng sigarilyo kahit pa onti-onti lang. So, yun lang po yung may share ko sa ngayon. Syempre po, ayan po, ako nga po ngayon ay maagang nagbukas dahil parating po ang aking delivery mamaya ng Pure Gold. So, alam ko po na kulang pa yung aking pangbayad. Kaya nga, kailangan maagang magbukas para maaga nga pong makabenta at makapag-ipon ng pangbayad dito. So, sana po, bago dumating yung Pure Gold, maipon ko na. Hindi pa po sa akin sinesend kung magkano yung total na babayaran ko, pero kahit papano, alam kong malaki po yun dahil unti-unti na nga din po akong nag-i-stock ng mga drinks, katulad po ng mga GSM. So, yun naman po yung in-order ko ngayon, at saka syempre, alam ko po na malaki ang babayaran ko dahil nga po sa in-order ko na Marlboro. So, yun lang po ang buhay tindera. Kailangan lagi po talagang magtiyaga, lalong-lalo na nga po kung may mga bayarin na ganito, kahit inaantok pa, kailangan ng gumising at magtinda. Kanina nga po, pag open ko, ang aking unang benta ay timplang kape. So, pag ganyan po na wala namang gaanong nabili at may nagpapatimpla ng kape, nagbebenta rin ako noon. So, meron akong available na cups, at saka syempre yung kape, lalagyan ko lang na may init na tubig. So, automatic, instant po, no? Medyo malaki-laki yung tubo natin pag tayo ay nagtitimplang kape. At saka syempre, kanina may bumili na rin syempre ng kangkong at syempre po, mga sigarilyo. May ballpen ka. Bilang tindera po, no, hindi lang bagyo yung kailangan nating paghandaan, ngunit, no, pati po yung pagtataas ng presyo ng mga paninda, kailangan din po nating paghandaan. Ayan nga po, makulimlim ang panahon. Ang aking e-bike po ay nakipark na ako dun sa aming kapitbahay, at syempre yung aming sasakyan maya-maya po ay ililipat namin to sa mataas na lugar. Pero yung aking e-bike po ay dyan na yan dahil medyo mataas naman po yung lugar na yan dahil paangat po, no, papasok sa parking ng aking kapitbahay. Dyan naman po ay wala pong nakatira. So, kaya pwede naman ako makipag-park dahil pag pumupunta naman po dyan yung caretaker, ay sinasabi ko naman na nakikipark ako dyan ng aking e-bike at saka syempre ang aming sasakyan. So, yun lang po. Mag-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na nga po at may parating na bagyo. So, maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo. Kung sakali po na nagustuhan nyo, paki-like naman po ito. At syempre po, paki-subscribe po sa aking YouTube channel, Ang Solo Nanay Tindera. God bless everyone. Mag-ingat po tayong lahat.